reliyong Islam. Ang Islam po ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan, ganap na pagsunod pagsuko sa utos at batas ng Allah. Ang Islam, ito po ang pinahintulot, pinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na relihiyon sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sa pagpapaliwanag sa ating wika, nilubos ng Diyos ng Allah ang kanyang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ito po ang relihiyon na aprobado at perfecto sa sangkatauhan. Ano po ba yung ibang relihiyon na atin nakikita? Yan po ay man-made na relihiyon. Yan po ay gawa-gawa lamang ng mga tao. Halimbawa, Rizalista, hinango sa pangalan ni Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero sinong propeta, sahaba, disipulo ang nagsabi na gumawa tayo ng relihiyon maliban sa Islam? Ito ay hindi nilitaw ginawa sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tagapaglikha, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Dito po sa Olongapo, naalala ko, ang mga hero ay ang mga ating mga ninuno. Ang ulo ng Apo, sila po ang mga kanilang relihiyon ay Islam, at ang pagtawag nila sa Diyos ay Allah. Ang Allah ay pansariling pangalan ng lumikha. Hindi siya pwedeng tawaging Ama sapagkat hindi naman natin siya asawa ng ating nanay. Ang Ama, yung asawa ng ating nanay, yun ang Ama. Tayo ay Ama tayo. Hindi natin pwedeng tawagin ang tagapaglikha ng Ama sapagkat hindi siya katulad o kawangis sa kanyang mga nilikha. Kaya ang tawag natin sa Diyos sa tagapaglikha, Allah. Allah, siya ang nagbigay buhay, siya ang babawi ng buhay. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Siya po ang nagpahintulot na magkausap tayo para maibahagi ko sa iyo ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Paano nga ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lang, kung anong ginawa ng mga propeta gawin natin, kung anong sinabi ng mga propeta sabihin natin. Lahat ng mga propeta naniwala sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Tama, sapagkat hindi dapat sambahin ang mga kahoy, rebulto, larawan, ang mga santo o santa o mga litrato, sapagkat yan ay mga nilikha lamang ng tao, at ang mga tao ay nilikha ng Diyos, at ang mga tao na yun, santo-santa, ay humihingi ng tulong at kalinga sa Diyos. Ang dapat natin pagkukulan ng pagsamba ay ang Allah. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Sa ating wika, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain, ibahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon, ay hindi katulad o kawangis sa kanya nilikha. Yun ang dapat natin sambahin. Opo, na hindi katulad o kawangis sa kanya nilikha. Kaya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. Sino man maniniwala sa kaisahan ng Allah, gumagawa ka ng maraming kabutihan, pinangako ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman. Ang lalaong baga, tayo ay ililigtas sa impyerno ng apoy. Kaya kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ang mga araw na ito ay bago, na kung saan tayo ay nagkita, at ibinahagi ko sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Kaya bago tayo maghiwalay, aanyayahan kita na magbalik loob tayo sa tunay na tagapaglikha. Bigkasin mo lang ang ganito, sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon, ikaw na ay kapanalig ni Virgin Maria, Jesucristo
isa, lahat ng mga propeta. Lahat tayo ay mga panalig sa pananampalataya at lahat tayo ay magiging panauhin sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Pagkat tayo ay nagbalik loob sa tunay na tagapaglikha, ang Allah. Kaya payo ko sa aking sarili at sa iyo ay sumunod tayo, tumalima sa utos at batas ng Allah sa pamamaraan ng Propeta Muhammad. At sikapin natin, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan, gawin ang lahat ng uri ng kabutihan nang tayo ay magtagumpay dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Assalamualaikum.